Miss Daisy. Yan. Pag-usapan na po natin, no? Okay. Wala nang intro-intro. Pindot na. Okay, pag-usapan natin agad. Ito po, Ate B. Ayon po kay superstar Vilma Santos, sa kampo po ni Governor Vilma Santos, yun daw pong naganap na panlalait niya, pang-alipusta, yung pong kanyang pangmamaliit, no, sa mga nasa baba. At dahil sila, yung mga bashers daw niya, kaya nambabash dahil nasa baba at sila ay nasa itaas. Ayan. Tila yata hindi kinaya. Mangiyak-ngiyak pa po si Ate B na ito po ay nagpapaliwanag, no, na ito daw po ay edited lamang. Hindi naman daw talaga. Ang dami na po nagsabi niyan. Madam Vilma Santos, no, yung edited na yan. Hindi na po kami naniniwala diyan. Dialogue po yan dialogue po yan ni Leni Robredo noon. Ang daming beses na napakita po yung kanyang kalutangan. Halimbawa po yung sa presyo ng bigas, di ba? O di nakatipid ka ng 1,600. Wala na po sa amin yan. Yan po, palusot na lang yung mga edited na yan. Sa tindi po ng bilis ng teknolohiya ngayon, hindi nyo na po pwedeng ikatwiran na pag may nasabi kayo na masama sa pandinig ng mga tao at kayo, kasi kaya siya nagsasalita niyan, pinapaliwanag niya bakit sila binabash ng tao. Akala niya mawiwin niya yung mga tao sa kanyang paliwanag. Mas palpak pa yung paliwanag. Yan yung gusto mong payapain yung galit ng tao sa asawa mo. Pero ang lumabas, imbis na mapayapa mo, mas lalong nagalit. Kasi ininsulto mo eh. Minaliit mo yung mga mabababa na nga sa lipunan. Kayo na ngang nakakataas. Pinangalandakan mo pa, no? Na kaya naman kayo galit sa aming mga munyaman. Kaya naman kayo galit sa aming mga nasa katungkulan dahil nasa baba kayo. Manlalait, mata pobre. Nung binalikan ka ng mga tao, sasabihin mo edited. Napakadali lang po niyan, Ate B, no? Wala na kayong maluloko na edited eh. Edited pala, di ipakita mo yung video na hindi edited. Kalokohan na po yung mga edited. Ipakita mo yung video na hindi edited. Ito po yung sinabi ko. Dialogue na ni Leni Robredo yan eh. Okay pa nung panahon ni Leni Robredo dahil hindi pa ganun ka-high-tech eh. Hindi pa nga uso AI nun eh. Ngayon, high-tech na po ngayon. Pag sinabi nyong edited, splice, o kung ano man yung gusto nyong palabasin, ilalabas nyo lang yung original na video. Eto po yung original na video. Hindi ko naman sinabi na hindi naman ako nang mamaliit. Alam po ninyo, ang paliwanag po dyan, Ate B, mata pobre ka talaga sa personal. Noranyan ako. Hindi. Mag-real talk po tayo. Ang tawag po dyan mga unguarded moments. Yan po yung mga hindi nyo nagagwardyahan yung sarili nyo. Lumalabas po yung naturalesa ninyo. Alam nyo yung mga tao na peke. Meron pong hangganan yung pagiging peke. Ngayon po, through your unguarded moments, dahil siyempre galit ka na sa mga basher. Galit ka na sa umaatake sa asawa mo. Di ba?
Kaya nangibabaw yung galit kaysa sa itinatago mong ano, lumabas yung naturalesa. Yan po, naturalesa po yan. Ako, nakaka-relate ako dyan. Kayo po, yung may mga asawa po na mga kababaihan. Makaka-relate po kayo rito. Kasi kaming mga lalaki, minsan hindi kami makapagsabi basta ng mga nararamdaman namin. Pero pag kayo po, nalasing yung mister ninyo at panay ang halik sa inyo at panay ang I love you, hindi po ibig sabihin nun na nangangaliwa. Kasi naging sweet na nga, pagbibintangan nyo pa. Ha? Ibig natin sabihin, mga kapatid, unguarded moment niya, nalasing. Yung hindi niya nasasabi yung tunay na damdamin sa'yo, bigla kanyang I love you, niyakap ka na niyakap at hinalikan ka ng hinalikan. Masiyahan kayo kasi yan yung hindi na napigilan yung sarili. 'Di ba? Yan po yung wala nang pumigil sa kanyang mapagpigil tayo mga Pilipino eh. Pinipigilan namin yung damdamin. Maliban na lang kung I love you ng I love you, sabay iba yung binanggit na pangalan. Paluin nyo kagad ng kawali para magising. Pero kung kayo po, asawa ko, ganun ang sinasabi, mahal, asawa ko, I love you. Patawarin mo na ako. Mga ganun ang pinagsasabi. Masiyahan po kayo. Kasi sa unguarded moment ng asawa nyo, ay pinararamdam nila na totoong mahal kayo. Marami pong mga racist na artista sa Amerika. Isa sa mga sikat dyan si Mel Gibson, di ba? Pag nalasing na, nagsasalita na sila ng mga racism. Sa atin kasi hindi uso yung racist dito eh. Wala tayong racist dito. Ang sa atin pag-uuri, mayaman, mahirap, hindi po sa lahi. Hindi po maramdamin yung mga ano dito, yung mga wala tayong ganun na sa Amerika kasi meron eh, di ba? Nang lalait na sila. Yun nga. Yan ang pwede ko ipayo sa inyo. Kahit nagbibiraos kayo, huwag niyong kikilalanin. Huwag niyong kikilalanin yung babae. Huwag kayong tanong ng pangalan. Uniform. Kung ano tawag nyo sa misis nyo, yun ang tawag nyo kahit saan. Huwag kayong makipagkilala. Lalo, punta lang kayo sa biraos, kikilalanin nyo pa. Kung tawag mo sa asawa mo, mahal. Tawag mo rin doon sa ka-table mo, mahal din. Maalala mo man yung sa kalasingan mo, mawala ka man sa sarili mo, hinanap mo yung ka-table mo, mahal, ang sarap mo talaga. Di tuwan-tuwa pa misis mo. Swerte ko naman sa mister ko. Pag nalalasing, mahal na mahal ako. Huwag niyong kikilalanin. Yung mga na-table nyo, na VIP nyo, huwag nyo pong kikilalanin. Mahal lang ang tawag nyo. O kung ano man, honey ang tawag nyo sa misis nyo, honey rin tawag nyo sa kanila. Maalala nyo man yung mga pinaggagawa nyo sa VIP room o habang ka-table mo. Ang mababanggit mo lang, honey. Kasi yun yung tawag mo sa misis mo eh. Tuwan-tuwa ngayon ang misis mo. Gustong-gusto ka ngayon painumin kasi doon niya lang nararanasan yung mga joke lang po, joke lang. Sa mga kababaihan po natin na nanonood, yan po ay joke lang. Ayan. Siyempre, kinakailangan pag-aangin natin eh. Okay, yan po, Ate B, ang katotohanan. Mapanglait ka talaga, matapobre ka talaga sa aktwal. Pero,
Siyempre, dahil artista ka, naitatago mo yung pagiging matapobre mo, naitatago mo yung pagiging mapanglait mo. 'Di ba? Pero lumabas yan nung ikaw ay nasa height ka ng emosyon mo. Yung nakalimutan mong magbalat kayo, ika nga. Nakalimutan mong maging best actress. Yan lang po ang paliwanag dyan. Ha? Yan lang ang paliwanag. Unguarded ka. Puno ka ng emosyon. Galit ka sa nangyayari. Sa mister mo. Binabas ng lahat ng Pilipino. Opo. Lahat ng Pilipino binabas. Pati mga loyalista binabas. Binabas si Recto. Ayan ang katotohanan. Kaya sa galit mo, nasabi mo yan. Nailabas mo yung kung ano yung totoo mong nararamdaman. Edited. Katarantaduhan yung edited na yan. Di ilabas nyo yung hindi edited. Oh. Ilabas nyo lang yung buong video. Sabihin nyo, eto, panoorin nyo. Hindi naman ako nanlait dyan. Inedit lang nila, in-splice. Lumang tugtugin na yan. Narinig na namin kay Lenny Robredo yan. Okay, punta na po tayo rito. Alam nyo po, ang katotohanan, minsan magtataka ka eh. 'Di ba? Tayo, pangkaraniwan tao, hanap sila ng hanap ng magnanakaw. Very obvious kung sino yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kung tayo po ang, napakasimple lang po, 'di ba? Kung tayo po ang mag-iimbestiga, tayo po yung binigyan ng kapangyarihan para imbestigahan yan. Simple lang po eh. Ilan po yung sinasabi na ghost project? Yung napatunayan na ghost project. 400, sabi ng DPWH. Sabi ng AFP, mga mahigit 200. Kung mahigit 200, dapat mahigit 200. More or less 200 yung napakulong. Sa ghost project pa lang. Kasi simple lang po eh. Kung tayo po mag-iimbestiga, no? Yung wala po tayong pinoprotektahan na magnanakaw. Ghost project. Sino yung kumubra? Demanda mo, kumubra siya eh. Walang ginawa, kumubra. Sino yung mga pumirma na nagsabi na yung proyekto na yan ay kompleto na, completed? Mga taga-DPWH nag-inspeksyon at sinabi kompleto. Lahat na nakapirma, sampahan mo ng demanda. May demanda yan. Kasi pumirma sila, nagpatotoo sila na may ginawa yung mga kontraktor kahit wala. Wag na muna yung mga kung sino-sino. Pinakasimple lang po yun. So lahat po na nakapirma doon, may demanda na dapat. Kung at least 200 yung ghost project, at least may 200 kang na demanda. Hindi eh. Intay tayo ng intay. Mahirap ba yan? Mahirap bang intindihin yan? May ang solusyon. Tignan po ninyo ha. Ang solusyon po ngayon ni Tito Soto. Ang solusyon nila sa pagnanakaw, magtayo ng ICI. Ibig sabihin po ba, before na magkaroon ng ICI, walang napapakulong dahil sa pagnanakaw sa gobyerno? Meron. Yung Sinapolis nga, may 3 senador na nakulong eh. Hindi ko lang alam kung ilang congressman na napakulong doon. Pero tiniti ako kasi sikat yung mga senador eh, di ba? Napakulong doon. Wala namang ICI noon. Pwede palang makapagpakulong ng walang ICI? Pwede. Bakit nagtayo pa ng ICI? Yun na nga ang tanong. Tapos makikita natin ngayon. Ngayon, ano sinasabi ng lahat? Walang pangil yung ICI. Yung ICI hindi niya nagampanan ng kanyang tungkulin dahil kulang siya sa kapangyarihan. Kaya ang solusyon nila na naman, eto si Tito Soto, ang solusyon na naman, magpasa na naman ng batas.
Soto proposed Independent People's Commission may be passed next year. May makukulong na ba dyan? Wala pa rin. Pinaaasa lang tayo ng pagtatayo ng ICI. Nung pumalpak ang ICI, magkaroon na raw tayo ng batas na People's Commission o kung ano man ang tawag, IPC, Independent People's Commission. Isusulong na raw nila. Pag naipasa yung batas na yan at pumalpak pa rin, wala pa rin napakulong, magtatayo na naman ng bago. Kalokohan po yan eh. Political will po ang kinakailangan. Political will po ng presidente, political will po ng mga pinuno ng Senado, pinuno ng House of Representatives. Yan po ang kinakailangan para makapanghuli ka ng magnanakaw. Ang dali lang naman siguro yun. Hindi pa ba political will yung si BBM nagsabi na sa SONA? Hindi ba nakakahiya yun pag hindi naman nasunod? Mayroon na rin tayong experience kay BBM din, hindi po sa nagdaang mga pangulo. May experience na po tayo kay BBM din mismo na nagsalita din po siya sa SONA ng mga problema ng Pilipinas at ganyan din po, hahabulin niya rin. Yun po yung problema natin na mataas ang presyo. Ayan, thank you very much muna kay Tess na nagbigay sa atin ng 1,600. Hello Sir Buds, God bless po. Yan, buti na lang si Tess. Nilagay niya na yung pangalan niya. Maraming salamat sa iyo Tess sa pagbibigay ng 1,600 yen. Okay. Palusutin po lahat eh. Nagtayo ng ICI, yun daw ang kalutasan. Nung hindi malutas yung problema ng pagnanakaw, magtatayo na naman daw ng ipapalit sa ICI. Hindi rin po malulutas yan. Kaya, in the meantime, ayusin muna yung budget. Di ba yan yung katwiran nila? In the meantime po, na hindi pa natin mapahuli yung mga malalaking isda, ayusin muna na, wag na tayong pumayag. Sabi nila, dialogue nila to lahat. Wag na tayong pumayag na muling babuyin yung budget sa 2026. Kung hindi natin na itama yung mga nagdaang budget 2023, 2024, 2025, ayusin na natin yung budget sa 2026. At isang paraan dyan, i-live natin yung BICAM. Palakpakan yung mga ungas, di ba? Tuwan-tuwa sila. O kanya-kanyang pangako. Ayaw natin ng unprogrammed funds. Ayaw natin ng insertion. Hindi tayo papayag na may unprogrammed funds. O pagdating ng 2026, ano lang pagkakaiba? Yung 2025, hindi lang naka-live. 2026, naka-live. Naka-live pero naipasok pa rin nila yung mga insertion. Naka-live pero naipasok pa rin nila yung unprogrammed funds. Hindi nga lang flood control. Iba na, MAIPIP, AIX, tuloy-tuloy ang ligaya. Instead na flood control, market, farm to market roads. Instead na flood control, MAIPIPs, AIX, etc. Imbis na mawala yung unprogrammed funds, nadagdagan pa times 5 ang unprogrammed funds. So wala rin po palang pinagbago sa 2026. May insertion pa rin according kay Libiste. Ano pinagbago nung 2026? Ito hindi na matutulog ang Pangulo. Bubusisiin ng lahat. Ganyan din yung sinabi nun. Noong 2025, binubusisi rin ng lahat. Mas malala pa to kasi na-realize ng mga magnanakaw sa Kongreso, HOR, House of Representatives at Senado, na-realize nila kahit na ano palang gawing pagnanakaw, hindi tayo mapapakulong. Kahit ano palang gawin natin pagnanakaw,
maisisisi pa natin sa mga Duterte. Putya, DPWH leak na. Ha? Antindi talaga eh. Sabi po ng nagbubunyag si Leandro Libiste, lahat may insertion, puwera lang si BP Sara. Pero sa tindi po ng mga bayarang tagagawa ng script, naglabas naman sila, yung DPWH leak daw, merong insertion si BP Sara. Oh. Tinignan ko yung petsa, 2020 pa pala yan. Paano na naging DPWH leak yan? Ngayon yung DPWH leak na sinasabi, tapos 2020 kayo? So wala pa rin pong pagbabago. Lahat pa rin ng mga ginagawa nilang pagnanakaw, pwede pa rin nilang isisi sa mga Duterte. At ang masakit pa nito, sa Pebrero, magsasampa na naman sila ng kaso laban kay BP Sara sa impeachment. Isa pa pala. Instead na makasuhan yung mga magnanakaw, ang kinasuhan pa ng mga dilawan at kakamping na Cielo Magno at Father Flavi, adik. Instead po na magkaroon ng kaso yung mga tunay na magnanakaw, si BP Sara pang kinasuhan. Matindi po talaga. Alam po ninyo, ang kaso nyo kay Tatay Digong na war on drugs, putya, hindi po krimen yan. Ayon po sa maraming Pilipino. Usapin po ng ratings. Bakit ang taas ng rating ni Tatay Digong kahit nag-conduct siya ng war on drugs? Suportado po ng Pilipino ang war on drugs. Kayo lang mga pro-droga at mga adik ang antay sa war on drugs. Galit sa war on drugs. Yan po ang katotohanan. Batong, balikan mo yung sinasabi mo kanina. Balikan po natin yung sinasabi natin kanina. Parang andali lang naman manghuli na magnanakaw, no? 'Di ba? Bakit hirap na hirap sila at pinagmamalaki pa nila? Pinagmamalaki pa nila na sabihin na si Martin Romualdez ay wala namang ebidensya, wala namang laban kay Martin. Hindi pa ba ebidensya si Gutesa? Hindi pa ba ebidensya yung mga Diskaya? Hindi pa ba ebidensya yung anong pangalan nito? Saldico? Ano pa bang ebidensya ang gusto ninyo? Ang gusto nyo ba tumanggap ng pera si Martin? Nagpa-picture? May picture na ng mga maleta. May nagsabi na kung para saan yung maleta na yun. May nagsabi na kung sino yung nag-deliver. May nagpatotoo na, tauhan ko yan, yung nag-deliver na yan. Pinadeliver ko kay Martin. Ano pa pong ebidensya ang wala dun sa mga sinasabi? May picture ba? Meron. Opo, mas malala po ngayon dahil harap-harapan na. Wala na silang takot. Hindi pala kami makukulong eh. At magtataka kayo. Lahat silang atake pa rin sa mga Duterte. Alam niyo po kung bakit mahirap po magpakulong ng magnanakaw? Sino po magpapakulong? Alam niyo po yung mga ICI, nag-resign na lang po lahat. Bakit? Hindi po dahil sa kung ano pa man. Alam nila eh. Meron silang mga hindi pwedeng kantiin. Meron silang mga hindi pwede. Lumabas na ba yung mga resulta nila ng investigasyon kay Sandro Marcos? May sinabi ba sila kung ano naganap kay Sandro Marcos na nagpunta sa ICI? Wala. May sinabi ba sila kung ano naganap kay Martin nung nagpunta sa ICI? Wala. Ano ibig sabihin?
Eh kung paniniwalaan natin si Libiste, panay pressure, pinipressure sila. Lahat po ng mga naglalantad ng mga katotohanan, pinipressure. At ang pinakamalaking faktor po kung bakit Duterte pa rin ang tutok nila, dahil takot sila kay BP Sara. O, paliwanag, basahin ko po kung paano sila takot ha. Tsaka ko po ipaliwanag kung bakit sila takot. Ito po ang sinasabi nitong political analyst Ronald Lamas na to. Sanib puwersa ng mga kakamping Marcos loyalist at independent ang dapat ilaban kay BP Sara. Yung pink kailangan nila mag-usap-usap. Lenny, Bam, Risa, Kiko. Sino ba yung totoo ang pwede kay Sara? Okay. Si Ronald Llamas yan ha. Oh. Gusto nila magsanib puwersa yung mga Marcos, loyalist, independent, tsaka mga kakamping. Eh kayong mga kakamping nga, nag-aaway-away pa eh. 'Di ba? Gusto ni Risa, siya yung presidente. Gusto ng kampo ni Lenny, si Lenny. Hindi nyo nga mo unite yung pink eh. Sa tingin nyo ba, sasanib sa inyo? Baka tutulog-tulog kayo sa kangkungan. Akala nyo kayo magiging pambato. Panlaban kay BP Sara. Eh, pumuporma na yung mga Rimulya. Pumuporma yung mga Tulfo. Yan ang mga Marcos. Ang pinagpipilian nyo lang, kayo-kayo lang. Tapos ibig nyo sabihin, kakampisan nyo yung mga Marcos loyalists? Utot nyo. Mahirap pong i-unite yan. Dahil pare-pareho pong malalaki ulo eh. Pare-pareho pong pare-pareho pong ambisyoso eh. Ang tanong, ang ambisyon po ba nila dahil tingin nila mananalo sila? Hindi po. Ang ambisyon po nila, sila yung maging pambato ng mga kakamping, sila yung maging pambato ng mga dilawan para mag-second sila sa survey, tiba-tiba na sila. Wala naman pag-asang manalo yung mga yan eh. Eh yung pala badong bakit wala pala silang kapag-asang manalo? Bakit nagpupumilit pa rin tumakbo? Iba na po ngayon. No? Wag na kayong magtaka kung bakit may talunan kada eleksyon tumatakbo. Pagkatapos matalo, nagwo-world tour. Si Lenny nag-world tour pagkatapos matalo eh. Hindi na po nakaka-depress ngayon ang maging talunan sa eleksyon. Lalo na kung ang tinatakbuhan mo ay national level. Bumabaha ng donasyon. Pag bumaha ng donasyon, tiba-tiba ang mga politiko. Sa donasyon, matalo manalo, malaki donasyon nila. 100 million mahigit, isang contractor lang dito kay mga yap lang. 120 million yata. Ang kay Erwin Tulfo. Ano ba tinakbo ni Erwin Tulfo? Presidente ba? Senador pa lang. Yun pala yan. Isang kontraktor o isang magkapatid na kontraktor, 120 million, 100. Di ako sigurado kung 110 o 120 million. Yung donasyon sa kampanya ni Erwin Tulfo. Senador pa lang yan ha. Imaginein po ninyo. Gaano kaya kalalaki yung pwedeng i-donate sa mga tumatakbo bilang presidente? Kaya walang bigayan yung mga kakamping eh. Ang dami pong mga mayayaman na gustong matalo si Duterte. Donate ng donate yung mga yan.
Matalo lang yung mga Duterte. Kaya hindi na po usapin ng mananalo ba ako o matatalo. Kaya tinitiyak ko sa inyo, si Rizon Tiberos, dahil mukhang, alam nyo na, mukhang pera, si Leni Robredo nakaranas na mag-world tour matapos matalo, pronouncement ni Leni, katatalo pa lang eh. Uulitin natin to. Kala mo panalo, kala mo nanalo siya eh. Kahit naman magsama-sama yung mga yan eh. Wala pa rin kayong panama kay BP Sara eh. Pag sama-samahin boto nyo, hindi pa rin kayo aabot eh. Pero pinapaliwanag ko lang sa inyo bakit mahirap silang hindi tumakbo na presidente. Isip nila, tatakbo na rin lang ako eh. Bakit vice president pa? Tatakbo na rin lang ako. Bakit hindi pa presidente? Mas malakas ang bigayan. Matatalo na rin lang ako. So ang hangad lang po nila, makasecond kay BP Sara. Kasi babaha na eh. Sino po nagsabi niyan? The great Miriam Defensor Santiago. Wala ka raw po problemahin. Kung tatakbo kang presidente, wala ka raw problema kung ikaw ay mapupunta sa top 3. Kaya alam na, John Vic Remulla. So yan, tatakbo yan si John Vic. Tatakbo si Risa, tatakbo si Leni. Si Bam Aquino, putya, panayang forma ngayon. Durug-durug kayo. Ngayon, ang tanong, ito pa, bakit natin nasabi yan? Ito pa isa, yung dalawang kakamping. Takot na takot talaga kay BP Sara. Yun talaga yung mapapansin nyo eh. Ito po ang sinabi ni Tabi. May nakita ko na video ng mga kakamping nakatabingi. Wala ron si Tabi. Sabi ko, kumuha ng video niya si Tabingi. Gaano sila katakot? Ito po ang sabi ni Percy Serdanya. Hindi matatahimik ang taong bayan hanggat nariyan si BP Sara. Talaga? O kayo ang hindi matatahimik? Kayo yata hindi matatahimik eh. Dinadamay nyo pa yung taong bayan. Yung taong bayan, okay lang po kami. Ito naman ang sinabi ni Trillanes. Kapag nakabalik sa pwesto yung mga Duterte, I tell you, gigibain talaga nila ang bansa. They don't know how to govern. Talaga? Hindi pala marunong mag-govern si Tatay Digong, kaya pala siya ang may pinaka mataas na survey sa lahat na naging presidente. No? The most popular president. Talo niya lahat. Pinaka-popular. Hindi ka magiging popular. Si BBM, nagsimulang popular yan eh. Ngayon, tignan nyo, -3. Yan po ang sukatan. Yung mga tao nakakaintindi. Alam nila kung marunong ka mamuno o hindi. Yung wala tayong problema masyado sa panahon ni Tatay Digong, sasabihin nyo hindi marunong mamuno. Kaya ka persisenda niya, kaya ka natatakot, Trillanes, dahil alam ninyo na babalikan kayo ni BP Sara. Alam ninyo na yung ginawa nyo, pagpapakulong kay Tatay Digong, paninira sa kanya ng walang humpay, no? Okay. Ngayon, magtataka pa ba tayo? Bakit yung mga politiko mas gusto nilang idiin si BP Sara kahit very obvious na wala pong koneksyon si BP Sara sa flood control project? Alam po nating lahat, nagalit ang mga tao sa flood control dahil may bilyon, bukod po sa bilyon, trilyon pa nga, bukod sa trilyon piso ang napunta sa flood control, trilyong piso ang ninakaw ng mga magnanakaw, no?
mas pinili pa po nilang kasuhan si BP Sara, mas pinili pa rin nilang unahin yung paganda sa impeachment laban kay BP Sara kasi takot sila. Takot sila na pag hindi nila ma-impeach si BP Sara at makatakbo, siguradong mananalo si BP Sara sa 2028. Takot sila lahat na manalo si BP Sara dahil lahat sila magnanakaw. Yun po yun. No? Kaya yan yung nagkaisa po sila lahat eh. Nagkaisa yung kakamping, Dilawan, lahat po ng mga tauhan ni BBM, saluhan po. Hindi na nila pwedeng gawin. Kaya pati si Saldico hindi na nila tinitira eh. 'Di ba? Kasi wala na silang ngayong gustong gawing anong tawag natin diyan, yung scapegoat. Wala na po silang gustong gawing scapegoat dahil sa karanasan nila kay Saldico, yung balak pa lang nilang idiin, binubueltahan na sila, napapahamak lang sila. Kaya ang purpose na nila ngayon, ibaon na lang sa limot. Sana makalimutan na lang ng tao yung mga pagnanakaw sa flood control. Paano mo makakalimutan? Kada bumabaha, katakot-takot na mura. Pero bakit wala pong mangyari? Bakit wala pong makakasuhan? Bakit wala pong makukulong? Kasi pag may pinakulong sila, maglalantad ng mga katotohanan, damay na naman sila. Ngayon, napapalusutan po nila si Saldico. Sinasabihan nila na bakit ka nagtatago? Ang tanong ko naman sa inyo, bakit hindi nyo hinahanap? Sinadya na po nila yan na wag na lang hanapin para mamatay na po yung issue kay Saldico. Makalimutan na natin yung mga expose ni Saldico. O ano pa pong ginagawa nila? Wala nang investigasyon na magaganap. Tumigil yung Blue Ribbon Committee ng Senado, tumigil yung Blue Ribbon Committee ng House of Representatives, pinaubaya sa ICI, tapos sasabihin nila, walang kapangyarihan yung ICI, palpak ang ICI, kaya maghintay tayo ng batas para sa Independent People's Commission. Pero never po nilang pag-iimbestigahin ulit yung Blue Ribbon Committee. Kaya nga nila hinawakan nila Lacson at Tito Soto eh. So ito po, pagtatakip na po ito. Ayaw nilang hanapin si Saldico, ayaw nilang makulong. Kasi pag nakabalik sa Pilipinas, may interview. Payag na sila. 'Di ba? Yung sinasabi nilang binablackmail sila. Putya, binablackmail pala kayo. Bakit hindi pa nakakulong yung attorney? Kung binakmail yung presidente ng Pilipinas, bakit hindi pa nakakulong yung attorney si Saldico? Bakit layang-laya pa? Bakit tumahimik na rin si Saldico? Nagkaroon ba kayo ng cash sunduan? Bakit yung mga may alam, yung mga magnanakaw, nagsusoli ng pera, wala ng kaso? Ano yan? Lahat na magsoli, state witness? Alam ko sa state witness, isa lang eh. Yung pinakamaraming may alam. Pero hindi siya ang pinaka-guilty. Yun lang po ang pwede sa state witness. Ngayon po, magsoli ka ng pera, wala kang kaso. Dami na nagsusoli, wala nang kaso. Kaya nagsoli yun dahil may ninakaw. Yun na babong ninakaw, katarantaduan. Magsoli lang kayo, wala kayong kaso. Grabe tong gobyerno na to. Walang nagbago kahit na nagsalita si BBM. Wala po, wala na pakulong. Duterte pa rin ang hinahanapan ng butas. Duterte pa rin ang hinahanapan ng sisi. O, ito po pahayag ni Pulong. Kasi may bago sila eh. Pinupuntirya talaga nila si BP Sara eh.
Ang bago po nilang pinalalaganap, si BP Sara po ay DPWH leak, sila ni Roque at si Pulong. Pero kung titignan nyo yung petsang sinasabi nila, 2020. Kasi 2025, wala po sila. 2025 po pinag-uusapan natin eh, na DPWH leak eh. Tapos 2020 na naman, Duterte time na naman. Duterte. Ngayon, maraming ninakaw, panahon ni Marcos, gustong imbestigahan panahon ni Duterte. Yan lang ginagawa. Kaya, ang rating mo, Mr. President, -3. May utang ka pa sa rating. Wala na naniniwala sa inyo. Trust rating ninyo, wala nang trust ang mga tao. Negative nga eh. Sinagad nyo na, tapos maririnig pa namin tong mga bayaran nyong alipores. Makinig lang po tayo ng isang bayaran. Ito po, si Antonio Contreras. May gana pang magmalaki. Professor to ha, professor daw ito. Ewan ko kung saan professor to. Siguro nagsara na yung eskwelahan nito. 2 lang yan, tinanggal na siya o nagsara na. To supporters of Sara Duterte, yes, you may gloat over survey numbers that show she is more trusted than President Marcos. Alam ko po na kayo daw ay nagdidiwang yung mga Duterte supporters dahil tinambakan. Most trusted si BP Sara kaysa kay President Marcos. But confront the uncomfortable truth. Marcos, despite weaker trust scores, will remain president. Yan lang po yung pinagmamalaki nyo. Na wala na pong tiwala kay Marcos ang mga tao. Hindi na po nagtitiwala. Wala nang trust. 0. Hindi lang po 0. Negative pa. Negative na po ang trust rating. Pero, presidente pa rin bukas si Marcos. Katwiran yan. Nakuha mo pang professor ka ha? May automatic po ba? Pag nag-negative ka ba, disqualified ka na bilang presidente? Alam mo, ikaw ang professor ka, di ba? Natagpuan ko na ang pinakabugok na professor. Nagko-contest kayo ni Hayderian. Alam nyo, hindi na po ito yung ginagawa nyo ni Hayderian. Hindi na propaganda yan. Kabobohan na yan. Magsama pa kayo, putya. Anong klaseng utak yan? Bumabalik ka na sa pagkabata, Antonio Contreras. Pinagmamalakayan nyo kami. Tinatambakan nyo, most trusted si BP Sara. Presidente pa rin naman si Marcos. Yun lang ang may pagmalaki mo, presidente pa rin. Bobo. Oo, bobo ka kahit makita kita sa harap. Kayo ni Hayderian, bobo pa rin ang sasabihin ko sa inyo. Talaga namang bobo kayo. Alam niyo, sinasabi ko yung iba, matatalino yan pero nagpo-propaganda lang. Kayo talaga bobo. Kasi yung argumento nyo walang katuturan eh. Imaginein mo, negative na. Ang pagmamalaki mo pa rin. Tuloy natin ha. Mas nakakatawa to eh. But ayan. Despite weaker trust score, will remain president. Marcos, para buo lang yung tot. Marcos, despite weaker trust scores, will remain president because that supposed 56% trust for Sara does not translate into a mandate. Bugok talaga to eh. Ibig mo sabihin, walang mandate si BP Sara? Meron. Vice President nga siya eh. Kaya lang, yung presidente mo, Contreras, kapit tuko. Ayaw na ng mga tao, nariyan pa rin. It is a surface level sentiment, not a choice for national leadership.
Ibig mo sabihin, hindi pinili si Sara Duterte bilang national leader? Bakit siya vice president? Kaya yung mga ganyan, hindi na po nanloloko. No, ito po, meron ako mga sinasabi dito, hindi matalino naman kayo, binobobo nyo lang yung mga Pilipino. Etong profesor na to, hindi na po to matalino kasi yung argumento niya pambobo na eh. Hindi po siya nanloloko. Talagang bugok. Kung saan ka man nagtuturo, wala natutunan tsak ang mga estudyante mo. Dahil bugok ka. O, ito pa isa. Gusto kasi nila na yung negative rating ni BBM, gusto pa rin nilang pangatwiranan eh. Hindi po ako naniniwala na bayaran lang siya. Bobo talaga siya. Iba po yung mga bayaran eh. Ako po may mga sinasabi sa inyo, matalino naman kayo. Niloloko nyo lang yung mga tao. Di ba ganun ako magsabi? Pero itong Contreras sa Tiderian, bobo po talaga sila. Maniwala po kayo sa akin. Alam ko po, maraming matatalinong kakampi si Marcos, pero alam mo na, tinitwist lang nila, nagpropaganda lang sila, nagkukunwari lang silang bugok-bugok. Pero matatalino sila. Ito talaga, wala akong nakitang brilliant idea niyan eh, ni Haiderian tsaka to si Contreras. Pareho yan eh. Parehong bugok. Opo, hindi po ako mapanglait na ako po nagsasabi po ako sa inyo ng totoo. Marami pong matatalino nagkukunwaring bobo para ano naman sila yung pangatawanan lang nila. Ito talagang dalawa na to. Bugok. O, ito pa po si Edwin Lacerda. Para lang po mapangatwiranan na yung negative rating ni BBM. There is nothing surprising about the latest SWS survey. Vice presidents almost always rate higher than presidents. The reason is structural. The buck stops with the president while the VP is largely insulated from the daily controversies and inevitable failures of governance. Alam mo, Edwin Lacerda, matalino ka. Ayan ha, ito po classic na matalino. Kikita natin yan, Edwin Lacerda, matalino yan. Huwag mo naman kaming gawing bobo. Di ba? Una, yung katwiran mo na lahat daw ng vice president, ang dali na lang mag-google ngayon eh. Ginugil ko ngayon. Lahat ng rating ni PRRD at saka ni Leni Robredo, lahat, walang tapon, lahat, mas mataas lagi si Tatay Digong. Mas mataas lagi si PRRD. Ano sasabihin mong kaya hindi ka nagtataka eh laging mas mataas naman daw yung Vice President? Si Leni hindi po tumaas kahit kailan kay Tatay Digong. Ikalawa, si Pinoy tsaka hindi mo sasabihin na si Pinoy, yung unang 2 taon ni Pinoy, mas mataas yung rating niya kaysa kay Binay. Kaya wag nyo kaming pinagbubulan sa mga pa-intelektual ninyo. Oo, matalino ka. Pero wag mo kaming gawing bobo. Edwin Lacerda. Yun po pagkakaiba. Ito, Edwin Lacerda, matalino, ginagawa tayong bobo. Etong si Contreras, bobo talaga lang. walang kahit noon ko pa yan, putya, wala talagang brilliant idea. Eto, tinitwist niya yung mga facts para mapagtanggol niya na wala namang ano yan eh, wala namang epekto yung ano, normal lang naman na mas mataas yung vice president. Utot mo. UP ka, tsaka UP ka, tsaka De La Salle, Contreras. Baka naman,
Baka naman hindi political science ang tinuturo niyan. Baka naman wala sa politika ang tinuturo niyan. Baka naman mathematics tinuturo mo. Kaya wala kang maiambag sa politika. Si BP Sara po, mula na nagsimula sila, mas mataas na rating kay BBM. Mga kapatid, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape.